Magandang araw, Singapore. So today ay magagawa tayo ng pandikoko. Isa ito sa mga paborito kong tinapay nung bata pa ako, na minsan hindi naman namin afford bilhin, kaya tamang tingin na lang, ganun. So today nga ay nagpagdesisyonan kong gumawa dahil alam mo na, pag nagki-craving tayo talagang dinadala tayo sa ibang level ng kasipagan. So ayan na nga, at ipapamerienda ko rin yan sa mga alaga ko at ipapabaon sa kanila dahil gustong gusto rin nila yan. Tuwing lumalabas ako, bumibili ako sa tindahan na isang balot, pero medyo mahal din kasi siya, so kaya naman gawin, kaya ginawa ko na lang. Pero first time ko itong ginawa, kaya we'll see kung ano magiging itsura niya. So i-mix ko lang lahat ng ingredients, das yan, minekos-mekos lang yan, diba? Mekos-mekos. Tapos hinati-hati natin para, actually itong recipe na to is madami siya, so gumawa na rin ako ng monay. Hinati ko lang yung recipe, yung dough. So pang dinner namin yung kalahati, tapos yung pandikoko is for snack ng mga bata. Yan. Tapos hindi ko na rin pala naipakita yung paggagawa ko nito. Ano lang yan, frozen coconut na nabili ko sa tindahan. Then nilagyan ko lang siya ng butter at saka sugar. Tapos hinayaan ko lang siya maluto ng konti. So at this moment, kaya hindi ko na naipakita rin kung paano ko na ilagay yung palaman ng pandikoko natin. Pero ayan, nilagyan ko na rin siya ng butas para magmukha talaga siyang pandikoko. Then here, the result. Diba? Hindi sila magkasing laki. May mas malaki, may maliit. Hindi ko na siya tinimbang-timbang since pangkain lang naman namin. So maybe sa susunod, parang gusto kong i-try yung iba pang mga Filipino tinapay, mga basta yung mga normal na tinapay natin dyan sa Pilipinas. So we'll see. Nice, masaya ako sa resulta, kaya yan, kinain ko agad yung isa. See you again. Thank you for watching.